Isang garalgal na tunog ang biglang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng malaking silid. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw. Ito ay isang tunog na puno ng purong takot. Natigilan si Camila. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakabilis. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang mga mata niya ay nakatutok sa batang lalaki, sa wheelchair, sa kanyang harapan. Si Mateo. Nanginginig ang munting katawan nito. Ang mga mata, na kanina lang ay walang kabuhay-buhay, ngayon ay bilog na bilog sa sindak. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ng kanyang wheelchair, na para bang gusto niyang itulak ang sarili palayo mula sa isang halimaw na siya lang ang nakakakita. Anong nangyari? Ilang minuto pa lang ang nakalipas, ang tanging kalaban ni Camila ay ang katahimikan. Isang katahimikan na mas malalim pa sa karaniwang kawalan ng ingay. Ito ay isang katahimikan na may bigat, isang kumot ng kalungkutan na bumabalot sa bawat sulok ng mansyon ng mga Santiago. Kaninang umaga lang, pagpasok niya sa malaking pintuan, iyon ang unang napansin niya, ang amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy na may halong hindi maipaliwanag na lungkot. Sinalubong siya ni Sir Santiago, isang lalaking gwapo sana, kung hindi lang sa lalim ng kanyang mga mata at sa pagod na mga balikat. He hasn't spoken a word in 2 years. Sabi nito sa kanya, ang boses ay mahina at halos walang emosyon. Not since the accident. Ang aksidente. Iyon ang trahedyang kumuha sa buhay ng kanyang asawa, si Esperanza, at nag-iwan sa kanilang nag-iisang anak na si Mateo na hindi na muling nagsalita at nakakulong sa isang wheelchair. Tiningnan ni Camila ang bata. 5 taong gulang, ngunit ang kanyang mga mata ay parang pag-aari ng isang matandang kaluluwa na nakakita na ng lahat ng pait sa mundo. Hindi ako naririto para kaawaan ka, Mateo. Bulong ni Camila sa bata nang maiwan na sila. Naririto ako para maging kaibigan mo dahil hindi ka naman baby, di ba? Malaki ka na. Walang naging reaksyon ng bata. Ang mga mata nito ay nakatanaw lang sa bintana, sa hardin na nalalanta. Hindi sumuko si Camila. Iyon ang trabaho niya, ang tungkulin niya, ang hanapin ang nawawalang liwanag sa mga matang katulad ng kay Mateo. Umupo siya sa sahig sa harap nito para maging kapantay niya. Alam mo ba, may alaga akong manok dati. Simula niya ang kanyang boses ay masigla at puno ng kulay. Ang pangalan niya Kiko, si Kiko Lampa. Palagi siyang nadadapa sa sarili niyang mga paa. Isang araw, sinubukan niyang habulin ng isang paru-paro. Takbo siya ng takbo tapos, boom! Sumalpok siya sa pader. Pagtingin ko sa kanya, yung tuka niya, baluktot na. Tumingin si Camila kay Mateo. Umaasa na makakita ng kahit anong kislap sa mga mata nito. Pero wala. Kaya't itinuloy niya. Ginaya niya ang itsura ng manok na may baluktot na tuka. Ginaya niya ang paglalakad nitong paika-ika. At sa dulo ng kanyang kwento, kung saan sinubukan ng manok na tumilaok, pero ang lumabas ay tunog ng isang pusa, hindi na niya napigilan. Isang malakas at masayang halakhak ang kumawala mula sa bibig ni Camila. Isang halakhak na dalisay at walang halong pagkukunwari. At iyon pala ang mali niya. Ang kanyang tawa ang nagsilang sa garalgal na tunog mula sa lalamunan ni Mateo. Ang kanyang tawa ang nagbigay buhay sa takot sa mga mata ng bata. Mateo, anong problema? Tanong ni Camila. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Dahan-dahan siyang lumapit. Iniuunat ang kanyang kamay. Huwag! Ang halos pabulong na tunog na lumabas sa bibig ng bata, kasabay ng pag-iling ng ulo nito. Huwag! Bago pa man makagalaw si Camila, narinig niya ang mabibigat na yabag na nagmamadaling papalapit. Bumukas ang pinto ng malakas. Nakatayo roon si Santiago. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng pag-aalala na mabilis na naging galit nang makita ang nanginginig na si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy nang tumingin siya kay Camila. Anong ginawa mo sa anak ko?
Ang bawat salita sa tanong ni Santiago ay parang latigo na humampas sa hangin. Anong ginawa mo sa anak ko? Napaatras si Camila, hindi dahil sa takot, kundi sa bigat ng akusasyon sa mga mata ng lalaki. Nakita niya roon ang 2 taon ng pinagsama-samang sakit, pag-aalala at kawalan ng pag-asa na ngayon ay sumasabog at nakatutok lahat sa kanya. Sir, wala po. Wala po akong ginawa. Nanginginig niyang sagot. Nagkwento lang po ako. Tapos, tumawa ako. Tumawa? Halos pabulong na ulit ni Santiago, puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Dinaluhan niya agad ang kanyang anak. Marahang hinaplos ang buhok nito. Shh, Mateo. Daddy's here. It's okay. Unti-unting kumalma ang bata sa yakap ng ama. Ngunit ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig kay Camila. May bakas pa rin ng sindak. Ang eksenang yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Camila. Pakiusap, Sir Santiago. Maniwala po kayo, sabi ni Camila. Ang kanyang boses ay desperado na. Hindi ko po sinasadya. Hindi ko alam. Tiningnan siya ni Santiago. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng dalaga, ang totoong pagkalito at pagsisisi. Hindi ito ang mukha ng isang taong may masamang intensyon. Pero ang anak niya ay nasaktan. Umuwi ka na, Miss Villanueva. Malamig na sabi ni Santiago habang buhat-buhat si Mateo palayo. Tatawagan ka na lang ng ahensya. Iyon na yun. Tapos na. Sa unang araw pa lang, bigo na siya. Ngunit kinabukasan, walang tawag na dumating mula sa ahensya. Sa halip ang tawag ay mula mismo kay Santiago. Pumunta ka. Maikling sabi nito sa kabilang linya. Pero isang pagkakamali mo pa. Hinding-hindi ka na makakatapak sa bahay na to. Hindi na nagtanong pa si Camila. Sa mga sumunod na araw, naging parang multo si Santiago sa sarili niyang pamamahay. Palagi siyang nasa paligid, ngunit hindi nagpapakita. Mula sa kanyang opisina, sa pamamagitan ng isang maliit na monitor na nagpapakita ng kuha ng CCTV sa sala, pinanood niya si Camila. Pinanood niya kung paano ito hindi sumuko. Nakita niya kung paano nito kinakausap si Mateo na para bang nakakaintindi at sasagot ito anumang oras. Nakita niya kung paano ito kumanta ng isang lumang awiting pambata na kinakanta sa kanya ng kanyang ina, isang awit na matagal na niyang kinalimutan. Isang hapon, may dala si Camila na isang kahon. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na tuta na may malalambot na balahibo. Itinabi niya ito sa paanan ni Mateo. Sa una, hindi ito pinansin ng bata. Ngunit nang dilaan ng tuta ang kanyang kamay, nakita ni Santiago ang isang bagay na halos ikahimatay niya. Isang maliit, halos hindi mapansing nangiti ang sumilay sa labi ni Mateo. Ang nangiting iyon. 2 taon. 2 taon niyang hindi nakita ang nangiting iyon. Isang bagay sa loob ni Santiago ang tila nabuhayan. Ang tunay na milagro ay nangyari noong gabing iyon. Sa hapagkainan, tahimik silang tatlo. Si Camila, maingat na sinusubuan si Mateo. Si Santiago, nagkukunwaring nagbabasa ng papeles. Biglang nadulas sa kamay ni Mateo ang kanyang kutsara at nahulog ito sa sahig na may malakas na kalansing. Automatikong napayuko si Camila para kunin ito. Oops, okay lang yan Mateo. Kukunin lang ni Ate Camila. Pag-angat niya, nakatitig sa kanya si Mateo. Ang mga mata nito ay nakapokus sa kanya, hindi sa kung saang malayong lugar. At pagkatapos, mula sa bibig ng bata, may lumabas na tunog. Isang tunog na sinubukan nitong buuin. Mama! Natigilan ang buong mundo ni Santiago. Ang kanyang paghinga ay huminto. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Tumingin siya kay Camila. Nagulat na gulat din. Ang mga mata nila ay nagtagpo. Sa mga mata ni Camila, nakita niya ang luha ng tuwa na namumuo para sa kanyang anak. Ma? Ulit ni Mateo, mas malinaw ng kaunti, habang nakatingin pa rin kay Camila.
Hindi na napigilan ni Santiago ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng salitang iyon. Tinatawag ba siya nitong mama? O sinasabi lang ba nitong, "Mama, kunin mo"? O baka isa lang itong tunog na walang kahulugan? Pero hindi mahalaga. Ang mahalaga, pagkatapos ng 2 taon ng nakabibinging katahimikan, sinubukan ng kanyang anak na magsalita. At lahat ng iyon ay dahil sa babaeng nasa harapan niya. Hating gabi na, hindi makatulog si Santiago. Bumaba siya at nakita niya si Camila sa sala, nag-aayos ng mga laruan ni Mateo. "Miss Villanueva," tawag niya. Lumingon si Camila. "Sir Santiago?" "Camila." Pagtatama niya, "Tawagin mo akong Santiago." Lumapit siya. "Iyong kanina." "Salamat." Ang 2 salitang yon ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng anumang yaman. "Trabaho ko po iyon," mahinang sagot ni Camila. May ngiti sa kanyang mga labi. "Hindi," sabi ni Santiago. Umiling siya. "You did more than your job. You gave me hope." Nagkatitigan sila. Sa pagkakataong yon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay 2 taong pinag-isa ng isang munting bata. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala, sa unang pagkakataon, nakita ni Santiago si Camila hindi bilang therapist ng anak niya, kundi bilang isang babae. Isang babaeng may mga matang kayang magbigay ng liwanag sa pinakamadilim na lugar. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang unti-unting dumaloy sa pagod na puso ni Santiago. Isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Habang sila ay nakatayo roon, sa gitna ng isang tahimik at nagbabagong sandali, isang malakas na tunog ang biglang bumasag sa kanilang katahimikan. Bumukas ang pinto ng mansyon, isang babae ang nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang silweta ay nababalot ng dilim sa labas. Dahan-dahan itong humakbang papasok sa liwanag, at ang puso ni Santiago ay biglang nanlamig na parang yelo. Ang mukha, ang buhok, ang tindig. Ito ay ang mukha ng kanyang yumaong asawa, ang mukha ni Esperanza. "Santiago?" tanong ng babae. Ang boses nito ay pamilyar at kasabay na dayuhan. "Kuya, para kay Camila." Ang pagpasok ng babae ay parang pagpasok ng isang malamig na hangin sa isang mainit na silid. Agad niyang naramdaman ang pagbabago. Ngunit ang reaksyon ni Santiago ang tunay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nanigas ito sa kanyang kinatatayuan, ang kapirasong pag-asa na nasilayan ni Camila sa mga mata nito kanina ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng pagkabigla, ng sakit, at ng isang bagay na hindi maipaliwanag ni Camila, isang uri ng pananabik na may kasamang lumbay. "Esperanza?" Halos pabulong na tanong ni Santiago. Ang boses ay basag. Umiling ang babae, at sa paggalaw na yon ay isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. "Santiago?" "Ako to. Ko, si Valeria." Valeria. Ang kapatid. Ang kakambal. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat para kay Camila. Ang perpektong pagkakahawig. Ngunit ang kaalamang iyon ay hindi nakabawas sa tensyon. Sa halip, mas lalo pa itong nagpabigat sa hangin. Hindi kailanman nabanggit ni Santiago na may kakambal ang kanyang asawa. "Val," sabi ni Santiago na tila nahihimasmasan. Humakbang siya palapit, hindi pa rin makapaniwala. Akala ko nasa Espanya ka pa? Paano?" Hindi na natapos ni Santiago ang kanyang sasabihin. Mabilis na yumakap si Valeria sa kanya. Ang katawan nito ay nanginginig sa mga hikbi. "Hindi ko na kinaya, kuya." Humagulgol ito. "Sinubukan ko pero sobrang sakit. Kailangan kong umuwi. Kailangan kong makita si Mateo. Kayo." Sa paraan ng pagyakap ni Valeria, sa paraan ng pagbigkas niya sa salitang kayo, naramdaman ni Camila na para siyang isang dayuhan na nakikisilip sa isang napakapribadong sandali. Dapat siyang umalis. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa sahig.
Ang kanyang mga mata ay na kay Mateo. Nakatitig ang bata sa babaeng kayakap ng kanyang ama. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit nakita ni Camila ang isang bahagyang pag-urong, isang saglit na paninigas ng kanyang maliit na katawan sa wheelchair. Bumitaw si Valeria sa pagkakayakap kay Santiago at dahan-dahang lumingon kay Mateo. Ang kanyang mukha ay basang-basa sa luha, ngunit may ngiti siyang pilit na pinasusungaw. Mateo, pamangkin ko, hindi mo na ba naaalala si Tita Val? Lumuhod si Valeria sa harap ng wheelchair. Ang kanyang mga mata ay kapantay ng sa bata. Iniunat niya ang kanyang kamay upang haplusin ang pisngi nito. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, marahang iniiwas ni Mateo ang kanyang mukha. Isang maliit na galaw, isang halos hindi mahahalata na pag-iwas, ngunit para kay Camila, na ang buong atensyon ay nasa bata, ang galaw na yon ay kasing lakas ng isang sigaw. Hindi ito nakita ni Santiago. Ang kanyang atensyon ay na kay Valeria, sa multo ng kanyang asawa na muling nabuhay sa katauhan ng kapatid nito. Ngumiti lang ng malungkot si Valeria na para bang sanay na sa ganitong reaksyon. Okay lang, baby. Galit ka pa rin kay tita, no? Dahil wala ako dito noong hindi na niya itinuloy ang sasabihin at muli siyang napahikbi. Noon lang napansin ni Valeria si Camila na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Tumayo si Valeria at pinunasan ang kanyang mga luha. Lumapit siya kay Camila. Isang matamis, ngunit walang buhay na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Ikaw siguro ang bagong therapist, sabi ni Valeria. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may kakaibang lamig. Tiningnan niya si Camila mula ulo hanggang paa. Nagpapasalamat kami sa lahat ng tulong mo. May diin ang pagkakasabi niya sa salitang tulong. Pero pagpapatuloy niya, pamilya na kami ang bahala dito. Nandito na ako para alagaan ang pamangkin ko at ang kuya ko. Iyon ay hindi isang pakiusap. Mula sa pananaw ni Santiago, ang pagdating ni Valeria ay parang isang panaginip na naging bangungot at pagkatapos ay muling naging isang mapait na panaginip. Sa unang mga araw, ang presensya niya sa bahay ay isang katanungan. Ngunit habang tumatagal, ang pagkakahawig niya kay Esperanza ay naging isang uri ng mapanganib na aliw. Para siyang isang multo na maaaring mahawakan, isang alaala na maaaring makausap. Ganito rin magtimpla ng kape si Espe. Sasabihin ni Santiago sa kanyang sarili isang umaga, habang pinapanood si Valeria sa kusina. Ang paraan ng pagtayo nito, ang paraan ng pagsulyap nito sa kanya mula sa gilid ng kanyang mga mata, lahat ay isang perpektong kopya at sinamantala iyon ni Valeria. Naalala mo ba, kuya? Sisimulan niya habang naghahapunan sila. Noong una tayong kumain dito pagkatapos ninyong ikasal ni ate, sinabi mo na ito ang paborito mong ulam na luto niya. Lulutuin niya ang paboritong ulam ni Santiago. Isusuot niya ang isang lumang bestida ni Esperanza na naiwan sa aparador. Isang bestida na may amoy ng pamilyar na pabango. Ibabalik niya ang mga larawan ni Esperanza sa mga lugar kung saan ito dating nakalagay, mga larawang unti-unti nang itinatago ni Santiago para makalimot. Bawat galaw ni Valeria ay isang matamis na lason, isang paalala ng nakaraan na unti-unting lumalamon sa kasalukuyan. At si Santiago, na uhaw sa kahit anong piraso ng kanyang nawalang buhay, ay malugod itong ininom. Si Camila, sa kabilang dako, ay naging isang anino. Ang pag-unlad ni Mateo ay huminto. Ang mga salitang sinubukan nitong buuin ay muling naging mga ungol na walang kahulugan. Ang nangiti na nasilayan ni Santiago ay naglaho na naman. Baka masyado mo siyang pinipilit, Camila. Marang sasabihin ni Valeria isang hapon sa harap ni Santiago nang makita niyang sinusubukan ni Camila ang isang bagong therapy exercise kay Mateo. Hindi ganyan si Esperanza. Mas simple ang gusto niya para kay Mateo. Laro lang, kantahan. Alam mo na, mga bagay na ginagawa ng isang tunay na ina. Ang mga salitang tunay na ina
ay tumagos sa puso ni Camila. Ngunit ang mas masakit ay ang nakita niyang pagsang-ayon sa mga mata ni Santiago. Nagsimula na ang paghahambing. Sa isip ni Santiago, si Camila ay naging ang empleyado, ang estranggero, samantalang si Valeria. Si Valeria ay halos si Esperanza na. Isang gabi, pumasok si Valeria sa opisina ni Santiago. May dala itong isang tasa ng tsa. "Mukhang pagod na pagod ka, kuya," sabi nito. Inilapag ang tasa sa kanyang mesa. "Maraming trabaho." Sagot ni Santiago, hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. "Hindi lang yan." Umupo si Valeria sa silya sa tapat niya. "Nakikita ko. Nag-aalala ka. Tungkol kay Camila." Natigilan si Santiago at tumingin sa kanya. "Anong ibig mong sabihin?" Nag-atubili si Valeria na para bang may itinatagong ayaw sabihin. "Wala naman. Baka mali lang ang iniisip ko. Pero kanina kasi, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Tinatanong niya kung magkano na raw ang market value ng mga properties dito sa village natin." Kumunot ang noo ni Santiago. "Baka naman nagkakamali lang ako ng dinig." Mabilis na bawi ni Valeria. Hinawakan ang kamay ni Santiago. "Huwag mo na lang pansinin, kuya. Ang mahalaga, kailangang maging maingat tayo para kay Mateo. Marami nang nawala sa kanya. Hindi na natin hahayaang may manakit pa sa kanya." Hindi kumibo si Santiago, ngunit ang lason ay naitanim na. Ang binhi ng pagdududa ay nagsimula nang umusbong. Kinagabihan, habang papatulog na, nakita ni Santiago si Mateo na mahimbing na sa kanyang kama. Ngunit sa tabi nito, nakita niya si Camila. Inaayos ang kumot ng bata. May isang sandali ng kapayapaan sa eksenang yon. Isang imahe ng isang pamilya. Ngunit ang imahe ay agad nabura ng mga salita ni Valeria. Tinataguyod niya ba talaga ang anak ko o ang yaman ko? Kinabukasan, sinubukan ni Valeria na makipaglaro kay Mateo sa hardin. Ngunit sa tuwing lalapit siya, umiiwas ang bata. Kapag sinusubukan niyang hawakan ito, naninigas ito sa takot. Nang makita ito ni Santiago mula sa bintana, agad siyang nilapitan ni Valeria. May mga luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam kung anong gagawin ko, kuya," sabi nito. Ang boses ay basag. "Mahal na mahal ko si Mateo pero parang galit na galit siya sa akin. Siguro sinisisi niya ako dahil wala ako dito nung araw na yon. Siguro kasalanan ko talaga." Hindi yon ang nakita ni Camila. Ang nakita niya ay hindi galit. Ang nakita niya ay takot. Purong takot sa mga mata ni Mateo sa tuwing si Valeria ang nasa paligid. Ngunit ang nakita ni Santiago ay ang kanyang bayaw, ang kakambal ng kanyang yumaong asawa na nasasaktan. At ang natural niyang reaksyon ay ang protektahan ito. "Hindi mo kasalanan, Val," sabi ni Santiago. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito." At sa isip niya, nagsimulang mabuo ang isang mapanganib na ideya. Baka nga ang presensya ni Camila, isang estranghero, ang nagpapagulo sa isip ni Mateo. Baka ang kailangan lang ng bata ay ang pamilya, ang pamilyar na mukha, ang anino ni Esperanza. Pumasok si Santiago sa kanyang opisina. Gulong-gulo ang isip. Gusto niyang maniwala kay Camila. Ngunit ang ebidensya ng pagbabalik sa dati ni Mateo at ang mga matatamis na salita ni Valeria ay mas malakas. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may nakita siyang isang picture frame. Dati, ang laman yon ay ang paborito niyang litrato nila ni Esperanza. Ngunit ngayon, ang nakalagay ay isang litrato ni Valeria. Kuha noong bata pa ito. Nakangiti ito. Ang parehong nangiti na palagi niyang nakikita sa kanyang asawa. "Pasensya na," narinig niyang sabi ni Valeria mula sa likuran niya. Nakatayo ito sa may pinto. Gusto ko lang maramdaman na bahagi pa rin ako ng pamilya, na may lugar pa rin ako dito." Hindi alam ni Santiago kung ano ang sasabihin. Ang alam niya lang, ang bahay na dati unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ay muli na namang binabalot ng anino. At sa pagkakataong ito, ang anino ay may mukha ng kanyang asawa. "Kailangan nating mag-usap."
Ang mga salitang yon mula kay Camila ang sumalubong kay Santiago isang umaga. Paglabas niya ng kanyang opisina, nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng dalaga, isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Tungkol saan? Tanong ni Santiago. Ang boses ay pagod. Tungkol kay Valeria. Diretsong sagot ni Camila. Sir Santiago, alam kong kahawig na kahawig niya si Ma'am Esperanza, pero may mali. May nararamdaman akong mali. Kumunot ang noo ni Santiago. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Camila. Noong gabing dumating siya, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Sabi niya, siguraduhin mong walang makakaalam na mas maaga akong bumalik. Kung talagang ngayon lang siya nakauwi galing Espanya para makiramay, bakit kailangan niyang itago na mas maaga siyang dumating? Natahimik si Santiago. Isang butil ng pagdududa ang tumubo sa kanyang isipan. May punto si Camila. Ngunit bago pa man siya makasagot, lumitaw si Valeria mula sa kusina. May dalang tray ng merienda. Ngumiti ito nang makita sila. Oh, nag-uusap pala kayo. May problema ba? Agad na umiling si Santiago. Wala. Tinatanong ko lang si Camila tungkol sa progress ni Mateo. Ang bilis ng kanyang pagsisinungaling ay ikinagulat maging ng sarili niya. Ngumiti si Valeria, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tumingin ito kay Camila. Ah, ganun ba? Sige, maiwan ko muna kayo. Ihahanda ko lang ang merienda ni Mateo sa may pool area. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Nagkatinginan si Santiago at Camila. Ang sandaling iyon ay naputol. Ang pagkakataong maging tapat ay nawala. Ilang minuto ang lumipas. Camila! Isang malakas na sigaw mula sa labas ang bumasag sa kanilang katahimikan. Sigaw ni Valeria. Isang sigaw na puno ng purong takot. Sabay silang napatakbo ni Santiago palabas. Ang nakita nila ay isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanilang mga puso. Ang wheelchair ni Mateo ay nasa gilid ng swimming pool. Ang isang gulong nito ay nasa bingit na ng pagkahulog. At si Valeria, hingal na hingal, ay nakahawak sa hawakan nito. Pinipigilan itong mahulog. Anong nangyari? Sigaw ni Santiago. Tumakbo palapit at mabilis na hinila ang wheelchair palayo sa panganib. Hindi ko alam. Humahagulgol si Valeria. Napaupo sa sahig sa sobrang nerbiyos. Iniwan ko lang siya dito saglit para kumuha ng juice sa loob. Kinausap ko pa si Camila na bantayan muna siya. Pagbalik ko, ganyan na. Papunta na siya sa tubig. Lahat ng mata ay napunta kay Camila. Ano? Gulat na tanong ni Camila. Hindi totoo yan. Hindi niya sinabi sa aking bantayan si Mateo. Kayo ang huli niyang nakausap. Sinungaling, sigaw pabalik ni Valeria. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Paano mo nagagawang magsinungaling sa ganitong sitwasyon? Muntik nang mapahamak ang pamangkin ko dahil sa kapabayaan mo. Valeria, tama na, sabi ni Santiago. Ang boses ay mariin, habang yakap-yakap ang nanginginig na si Mateo. Hindi, kuya. Hindi tama. Tumayo si Valeria. Dinuduro si Camila. Nakita ko kung paano mo siya tinitingnan. Nagseselos ka dahil nandito ako. Nagseselos ka dahil mas pinapansin ka na ni Santiago. Kaya mo gustong mapahamak si Mateo para mapalayas ako. Wala kang karapatang sabihin yan. Galit na sagot ni Camila. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at sakit. Mahal ko ang batang yan. Kung mahal mo siya, bakit mo siya pinabayaan? Ang akusasyon ni Valeria ay tumama na parang sampal. Napatingin si Camila kay Santiago, naghahanap ng kahit anong bahid ng tiwala, ng paniniwala. Pero wala. Ang nakita niya sa mga mata ni Santiago ay pagkadismaya, pagod, at higit sa lahat, pagdududa. Ang mga binhi na itinanim ni Valeria ay namunga na. Umakyat ka na muna sa kwarto mo, Camila. Malamig na utos ni Santiago. Pero sir, sinabi ko,
Umakyat ka na. Walang nagawa si Camila kundi ang tumalikod. Ang kanyang mga balikat ay mabigat sa bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Habang paakyat siya ng hagdanan, lumingon siya. Nakita niya si Valeria, umiiyak pa rin habang niyayakap ni Santiago. At sa likod ni Santiago, nakita niya si Mateo. Nakatitig sa kanya ang bata. At pagkatapos, tumingin ito kay Valeria. At sa sandaling iyon, sinubukan ni Mateo na magsalita. Kumakawag ang kanyang mga kamay, nakaturo kay Valeria. Ang bibig niya ay bumubukat sara, ngunit tanging mga ungol na puno ng galit at frustrasyon ang lumalabas. Ba. Nakita ito ni Valeria. Mabilis niyang niyakap ang bata. Itinago ang mukha nito sa kanyang balikat para hindi makita ni Santiago. At sa ibabaw ng balikat ng bata, habang nagkukunwaring pinapatahan ito, tumingin si Valeria diretso kay Camila. Hindi nakita ni Santiago ang nangyari, ngunit si Camila, nakita niya ito ng malinaw. Ang mga labi ni Valeria ay bumuo ng dalawang salita, walang tunog, isang lihim na mensahe ng tagumpay at pagbabanta na para lang sa kanya. Manahimik ka. Ang insidente sa pool ang naging simula ng katapusan. Isang malamig na pader ang biglang itinayo ni Santiago sa pagitan nila ni Camila. Hindi na niya ito kinakausap maliban na lang kung tungkol sa mga pangunahing pangangailangan ni Mateo. Ang mga ngiti, ang mga sandali ng pasasalamat, ang pag-asa, lahat ay naglaho. Si Camila, sa kabilang banda, ay mas lalong naging determinado. Kahit hindi siya pinapansin, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon kay Mateo. Alam niyang natatakot ang bata at gagawin niya ang lahat para iparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, naabutan ni Santiago si Camila sa silid ni Mateo. Mahimbing nang natutulog ang bata, ngunit si Camila ay naroon pa rin. Nakaupo sa sahig sa tabi ng kama, tahimik na binabantayan ang pagtulog nito. May kung anong kumirot sa puso ni Santiago. Nakita niya ang pagod sa mukha ng dalaga, ang sinseridad sa bawat kilos nito. Ang mga pagdududa na itinanim ni Valeria ay nagsimulang muling mag-alinlangan. Paano kung nagkamali siya? Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Camila! Mahina niyang tawag. Nagulat si Camila at agad na tumayo. Sir, pasensya na po. Aalis na po ako. Huwag, pigil ni Santiago. Lumapit siya. Ang mga mata ay nakatuon sa natutulog na anak. Ako dapat ang humingi ng pasensya. Napatingin sa kanya si Camila, hindi makapaniwala. Ilang araw na kitang hindi pinapansin. Pagpapatuloy ni Santiago, ang boses ay puno ng pagsisisi. Naging masyado akong malupit sa'yo. Hindi ko dapat hinusgahan ka kaagad. Gulong-gulo lang talaga ang isip ko. Naiintindihan ko po. Halos pabulong na sagot ni Camila. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Santiago. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Mula nang dumating ka, sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon, naramdaman kong posible palang maging buo ulit. Binigyan mo kami ng pag-asa. Tapos hinayaan kong sirain yun ng takot at pagdududa. Ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Dahan-dahan, iniabot ni Santiago ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi ni Camila. Isang haplos na puno ng kahulugan, isang pasasalamat, isang paumanhin, isang pangako. Nagkatinginan sila at sa katahimikan ng silid, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, isang bagay na bago at makapangyarihan ang nabuo. Dahan-dahang inilapit ni Santiago ang kanyang mukha at ipinikit ni Camila ang kanyang mga mata. Hinihintay ang isang halik na tila matagal na nilang kapwa inaasam. Kuya? Ang boses ni Valeria mula sa pintuan ay parang isang matalim na kutsilyo na biglang pumutol sa kanilang sandali. Mabilis na lumayo si Santiago kay Camila na para bang nahuli sa isang kasalanan. Si Camila naman ay napayuko,
Ang kanyang mukha ay namumula. Nakatayo si Valeria sa may pinto. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na may halong sakit. Pasensya na. May bisita ka pala, kuya. Sa baba. Sabi niya, importante raw. May kakaiba sa tono ni Valeria. Isang babala. Nagkatinginan si Santiago at Camila bago sumunod kay Valeria pababa. Sa sala, isang lalaking nasa mid-40s, maayos manamit ngunit may itsurang hindi mapakali, ang naghihintay. Pagkakita nito kay Camila, biglang nanlaki ang mga mata nito. Siya! Sigaw ng lalaki. Itinuturo si Camila. Siya nga. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Santiago, lumingon kay Valeria, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok. May itsura ng isang nag-aalala lang tagamasid. Siya si Mr. De Leon, kuya. Paliwanag ni Valeria. Nakausap ko siya sa isang charity event. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Miss Villanueva, bigla siyang nagulat. May kwento siya. Humarap ang lalaki kay Santiago. Ang mukha ay puno ng galit at pighati. Ang babaeng yan, Sir Santiago. Huwag na huwag ninyo siyang pagkakatiwalaan. Isa siyang ahas. Isang profesional na manloloko. Ano? Sabay na sabi ni Santiago at Camila. Dati siyang nagtrabaho para sa akin. Pagpapatuloy ni Mr. De Leon, ang boses ay nanginginig. Kagaya ninyo. Biyudo rin ako na may isang anak. Nakuha niya ang tiwala ko. Pinaibig niya ako. At nang makuha na niya ang lahat ng gusto niya, pera, alahas, access sa bank accounts ko, isang araw, bigla na lang siyang naglaho. Hindi totoo yan. Sigaw ni Camila. Ang puso niya ay kumakabog sa takot. Hindi kita kilala. Kahit kailan, hindi kita nakita. Talaga ba? Sarkastikong tanong ni Valeria. Mula sa kanyang likuran, inilabas niya ang isang brown envelope at iniabot ito kay Santiago. Tingnan mo to, kuya. Nanginginig ang mga kamay ni Santiago habang binubuksan ang envelope. Ang laman niyon ay mga litrato. Mga litrato ni Camila na masayang kasama si Mr. De Leon sa isang restaurant, sa isang yate, magkayakap sa isang beach. Kasama rin doon ang mga kopya ng bank statements na nagpapakita ng malalaking halaga na inilipat mula sa account ni Mr. De Leon patungo sa isang account na nakapangalan kay C. Villanueva. Mga peke yan, sabi ni Camila. Lumuluhan na. Hindi ako yan. Inedit lang ang mga yan. Ngunit ang mga litrato ay mukhang totoong-totoo. Ang mga dokumento ay mukhang lehitimo. Si Santiago ay napatingin mula sa mga litrato, patungo kay Camila, tapos kay Mr. De Leon, at pabalik kay Camila. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga alaala. Ang pagtatanong ni Camila tungkol sa halaga ng lupa, ang insidente sa pool, ang mga babala ni Valeria. Lahat ay nag-ugnay-ugnay sa isang perpekto, nakapangingilabot na larawan ng panloloko. Ang sandali ng pagtitiwala sa silid ni Mateo kanina ay parang isang malayong panaginip. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay isang estranghero, isang mapanganib na estranghero. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kalungkutan. Napatitig si Santiago kay Camila. Ang init at pagsisisi sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng isang bagay na nakakatakot. Isang lamig na parang yelo, isang tingin na puno ng pinal na paghatol. Umalis ka sa pamamahay ko, sabi ni Santiago. Ang boses niya ay mahina, ngunit matalim. Bawat salita ay may bigat ng isang martilyo. Ngayon din, ang mga salitang umalis ka sa pamamahay ko, ngayon din ay hindi lang utos. Ito ay isang hatol. Isang pagbasag sa lahat ng mumunting piraso ng pag-asa na nabuo sa puso ni Camila. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa mga kasinungalingang kasing perpekto ng mga litrato? Paano niya lalabanan ang isang multo na may mukha ng yumaong asawa ni Santiago?
Tumalikod siya. Bawat hakbang ay parang may bigat ng 1,000 kilo. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang boses ni Valeria sa likuran niya, puno ng pekeng pakikiramay. Hayaan mo na kuya, ang mahalaga, ligtas na si Mateo. Hindi siya lumingon. Ang ulan sa labas ay tila nakikidalamhati. Walang direksyon, walang payong, walang masisilungan. Naglakad lang si Camila sa gitna ng kalsada, hinahayaan ang malamig na buhos ng ulan na itago ang mainit na agos ng kanyang mga luha. Ang bawat patak ay parang isang paalala ng kanyang kabiguan. Bigo siyang protektahan si Mateo. Bigo siyang ipaglaban ng katotohanan. At higit sa lahat, bigo siyang pagkatiwalaan ng lalaking nagsimula na niyang hindi niya kayang isipin. Masyadong masakit. Kinabukasan, sa isang maliit at lumang apartment na tinutuluyan ng kanyang kaibigan, sinubukan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Ang kanyang mga gamit mula sa mansyon ay ipinadala sa isang kahon na parang basura na ayaw nang makita. Habang inaayos niya ang mga ito, ang kanyang isip ay bumabalik sa mga masasayang alaala. Ang unang ngiti ni Mateo, ang unang salita nito, ang mga mata ni Santiago na puno ng pasasalamat. Lahat ay parang isang panaginip na lang ngayon. Kalimutan mo na sila, Kams, sabi ng kanyang kaibigan. Hindi sila karapat-dapat sa'yo. Pero paano? Paano niya kakalimutan ng isang batang lalaki na nakakulong sa sarili nitong katahimikan na ngayon ay naiwan sa kamay ng isang halimaw? Sa ilalim ng mga damit sa kahon, may nahulog na isang bagay. Isang postcard. Iyon ang postcard na minsan nang ipinakita sa kanya ni Santiago ng may pagmamalaki. Galing daw ito kay Valeria, ipinadala mula sa Madrid, Espanya. Isang patunay na kahit malayo ito, iniisip pa rin sila. Naaalala pa ni Camila ang larawan sa harap, isang magandang simbahan sa ilalim ng asul na langit. Ngunit nang baliktarin niya ito, hindi ang sulat ang tiningnan niya, kundi ang selyo ng koreo. Malinaw na nakatatak doon ang petsa at lugar, ngunit hindi ito Madrid, Spain. Ang nakatatak ay Ermita, Manila at ang petsa. Ang petsa ay 2 araw pagkatapos ng aksidente. Parang may kuryenteng dumaloy sa buong katawan ni Camila. Bakit magpapadala si Valeria ng postcard mula sa Manila kung dapat ay nasa Espanya siya? At bakit ang petsa ay pagkatapos ng aksidente? Gayong ang sabi niya ay noon niya lang nalaman ang nangyari kaya siya umuwi. Isang kasinungalingan. Isang maliit, pero napakahalagang kasinungalingan. Hindi ito patunay ng kahit ano, pero isa itong bitak. Isang bitak sa perpektong pader ng mga kasinungalingan ni Valeria. Habang hawak niya ang postcard, ang kanyang isip ay naglalaro. Sinusubukang buuin ang isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang numero na hindi rehistrado. Nag-atubili siyang sagutin. Baka isa na namang galamay ni Valeria. Ngunit may nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer. Hello? Mahina niyang sagot. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang pamilyar na boses na humihikbi. Si Yaya Elma, ang matandang kasambahay sa Mansyon Santiago na palaging mabait sa kanya. Ma'am Kamla? Umiiyak na, sabi ng matanda. Salamat sa Diyos at sinagot ninyo. Yaya Elma, anong nangyari? Bakit kayo umiiyak? Pinalayas na po ako, ma'am. Humagulgol si Yaya Elma. Pinalayas ako ni Ma'am Valeria. Ayaw na raw po niya sa akin. Masyado raw po akong matanong. Nanlamig si Camila. Yaya, anong nangyayari dyan? Ma'am Camila, tulungan niyo po si Sir Santiago. Desperadong pakiusap ng matanda. May masamang balak si Ma'am Valeria. Naririnig ko po siya sa telepono. May kausap siyang abogado tungkol sa mga ari-arian. Sa last will and testament ni Ma'am Esperanza, sinasabi niya, kailangan na raw pong masettle ang lahat dahil sila na raw po ni Sir Santiago ang magpapakasal. Ang bawat salita ni Yaya Elma ay parang isang dagok. Ma'am Camila,
Kailangan niyo pong gumawa ng paraan. Pagpapatuloy nito, makinig po kayo sa akin. Hindi po nagsisinungaling si Mateo. Noong araw ng aksidente, nakita ko po si Ma'am Valeria. Nakita ko siyang pumasok sa sasakyan ni Ma'am Esperanza bago sila umalis. Nagtatalo po sila. Ang hininga ni Camila ay tila naubos. Ang lahat ay biglang nagliwanag. Ang takot ni Mateo. Ang kasinungalingan sa postcard. Ang pagmamadali ni Valeria. Ma'am Camila, tulungan niyo po si Sir Santiago. May masamang balak si Ma'am Valeria. Pagkatapos umalis ni Camila, inasahan ni Santiago na babalik ang katahimikan sa kanyang pamamahay. Ang uri ng katahimikan na nakasanayan na niya bago dumating ang dalaga. Ngunit ang katahimikang dumating ay iba. Ito ay mas mabigat, mas malungkot, mas nakakabingi. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang tama. Pinrotektahan niya ang kanyang anak mula sa isang manloloko. Iyon ang dapat gawin ng isang ama. Mas mabuti na to. Di ba, Mateo? Sabi niya sa anak isang hapon, habang tinutulak ang wheelchair nito sa hardin. Tayo na lang ulit. At si Tita Val siyempre. Walang sagot mula kay Mateo. Ang mga mata nito ay muling naging blangko. Nakatanaw sa malayo na para bang ang kaluluwa nito ay muling umalis sa kanyang munting katawan. Ang kaunting liwanag na sinindihan ni Camila ay tuluyan ng namatay. Sinubukan ni Valeria na punan ng pagkukulang. Araw-araw, niluluto niya ang paboritong pagkain ni Santiago. Kinakantahan niya si Mateo ng mga awit na kinakanta ni Esperanza. Ngunit lahat ay parang isang palabas, isang magaling na pag-arte, pero walang puso. Isang gabi, nagising si Santiago sa isang mahinang kaluskos. Bumangon siya at nakita niyang bukas ang pinto ng kwarto ni Mateo. Pagsilip niya, wala ang bata sa kama. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Mateo, hinanap niya ito sa buong silid. Sa ilalim ng kama, sa loob ng aparador, wala. Nang papalabas na siya ng silid, may narinig siyang mahinang tunog mula sa ilalim ng mesa sa isang sulok. Sumilip siya at nakita niya roon si Mateo. Nakaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang kamay, may hawak itong krayola at isang piraso ng papel. Nanginginig ito. Anak, anong ginagawa mo dyan? Marahang tanong ni Santiago. Itinaas ni Mateo ang papel. Gulo-gulo ang mga guhit, tipikal ng isang bata. Ngunit may isang imahe na malinaw. Isang kotse. Sa loob ng kotse, may dalawang stick figure na babae. Ang isa ay may mahabang buhok at nakangiti. Ang isa naman ay may magulong buhok at ang mukha ay isang galit na guhit. Ang kanilang mga kamay ay tila nag-aagawan sa isang bilog na bagay, ang manibela. Kumunot ang noo ni Santiago. Ano to, anak? Sino to? Tumingin si Mateo sa drawing, tapos sa kanya. Itinuro nito ang babaeng nakangiti at ibinuka ang bibig. Sinubukang gumawa ng tunog. Ma... Tumango si Santiago. Oo, si Mama yan. Pagkatapos, itinuro ni Mateo ang galit na babae. Ang mga mata nito ay biglang napuno ng takot. Umiling-iling ito ng malakas at ang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ba, ba, ba. Si Tita Val? Tanong ni Santiago. Mabilis na tumango si Mateo at pagkatapos ay umiling ulit na para bang sinasabing, oo siya nga pero ayaw ko sa kanya. Nagsimulang bumagabag kay Santiago ang larawan. Bakit idodrawing ni Mateo ang kanyang ina at tiyahin na nag-aaway sa loob ng kotse? Kinabukasan, ang pagdududa ni Santiago ay mas lalo pang lumaki. Tinawagan niya ang abogado ng pamilya para pag-usapan ang mana ni Esperanza, isang bagay na palaging ipinipilit ni Valeria na ayusin na. Mabutit tumawag ka, Santiago, sabi ng matandang abogado. Medyo nag-aalala na rin ako. Ang kapatid ng iyong asawa, si Valeria,
ay halos araw-araw nang tumatawag. Masyado siyang nagmamadali. May problema ba? Wala naman. Gusto lang niyang maayos na ang lahat para matahimik na si Esperanza. Sagot ni Santiago, ngunit ang sarili niyang mga salita ay tunog kasinungalingan sa kanyang pandinig. Ang mga pira-pirasong katotohanan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang biglaang pagdating ni Valeria, ang pag-atras sa paggaling ni Mateo, ang kakaibang drawing, ang pagmamadali sa mana. Lahat ay mga piraso ng isang palaisipan na ayaw buuin ng kanyang puso dahil natatakot siya sa kung anong larawan ang mabubuo nito. Gabi na. Hindi pa rin siya mapakali. Muli niyang tiningnan ang drawing ni Mateo. Ang dalawang babae, ang kotse, ang aksidente. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo, Esperanza? Habang nakatitig siya sa papel, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Nag-atubili siyang buksan ito. Nang sa wakas ay binuksan niya, 3 pangungusap lang ang laman nito. Isang mensahe na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo niya para protektahan ang sarili mula sa masakit na katotohanan. Sir, tingnan niyo po ang GPS records ng sasakyan ni Ma'am Esperanza sa araw ng aksidente. May isa pang cellphone na kasama sa loob, ang cellphone po ni Ma'am Valeria. Ang mensahe mula kay Yaya Elma ang naging apoy na sumunog sa lahat ng natitirang pag-aalinlangan ni Camila. Hindi na ito tungkol sa nasirang pangalan niya o sa nasaktang damdamin. Ito ay tungkol sa kaligtasan ni Mateo at sa katarungan para kay Esperanza. Sa tulong ng kaunting ipon at sa tulong ng kanyang kaibigan, nagtago sila sa isang lugar kung saan hindi siya mahahanap ni Valeria. Ang unang niyang ginawa ay hanapin si Yaya Elma. Nagkita sila sa isang maliit na kainan sa Quiapo, isang lugar na malayo sa kinang at karangyaan ng mundo ng mga Santiago. Salamat sa Diyos, ma'am, sabi ng matanda. Nanginginig pa rin. Natakot ako para sa inyo, para kay Sir Santiago. Ikinuwento ni Yaya Elma ang lahat ng kanyang nalalaman, ang pagtatalo ng magkapatid bago sila umalis, ang mga lihim na tawag ni Valeria sa abogado, ang unti-unting pagkontrol nito sa buong pamamahay. Ang susunod na hakbang ni Camila ay ang pinakamahirap. Kailangan niyang harapin ang lalaking sumira sa kanya. Si Mr. De Leon, sa tulong ng isang kaibigang marunong sa social media, natunto nila kung saan madalas tumambay ang lalaki. Isang maliit na bar na paborito ng mga struggling actors. Gabi na nang puntahan siya ni Camila. Nag-iisa, nakita niya ito sa isang sulok, mukhang miserable habang nakatitig sa kanyang baso ng beer. Mr. De Leon, sabi ni Camila, ang boses ay matatag. Nag-angat ng tingin ng lalaki at nang makilala siya, ang kanyang mukha ay namutla. Anong ginagawa mo dito? Alam kong binayaran ka, diretsang sabi ni Camila. Alam kong binayaran ka ni Valeria Santiago para magsinungaling. Sabihin mo sa akin ang totoo at hindi kita idedemanda. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaarte pa kahit kailan. Nanginginig ang lalaki. Sa huli, umamin ito. May malaki siyang utang sa sugal at si Valeria ay nag-alok ng isang halaga na hindi niya kayang tanggihan. Ibinigay nito kay Camila ang lahat ng detalye, ang script na ipinakabisisa sa kanya, ang mga pekeng litrato na ibinigay sa kanya. Habang nangyayari ito, ang pinakamalaking hamon ay nasa harapan pa lang niya, ang GPS records. Paano niya makukuha iyon? Naalala niya ang isa sa mga pinsan niya na nagtatrabaho sa isang malaking telecommunications company. Hindi ito mataas ang posisyon, pero may access ito sa ilang mga sistema. Puno ng pag-aalinlangan, tinawagan niya ito at nakiusap. Pinsan, delikado yan, sabi nito sa kabilang linya. Maari akong matanggal sa trabaho. Buhay ng isang bata ang nakasalalay dito.
Pakiusap ni Camila. Ang kanyang boses ay basag. Pakiusap. Naawa ang kanyang pinsan. Kinagabihan, nagpadala ito ng isang email kay Camila, isang attachment. Nanginginig ang mga kamay ni Camila habang binubuksan ang file. Isang mapa ng Metro Manila ang lumitaw sa kanyang screen. May dalawang gumagalaw na tuldok, isang pula at isang asul. Ang pula ay ang signal mula sa cellphone ni Esperanza. Ang asul ay kay Valeria. Sinundan ng kanyang mga mata ang paggalaw ng mga tuldok. Mula sa village ng mga Santiago, sabay silang gumalaw. Sabay silang pumasok sa highway. Sabay silang umakyat sa skyway. Ang puso ni Camila ay kumakabog ng napakabilis. Ito na. Pagdating sa isang parte ng highway kung saan walang masyadong sasakyan, ang mga tuldok ay nagsimulang gumalaw ng eratiko. Tila nag-aaway, mabilis, mabagal, pakaliwa, pakanan. At pagkatapos, sa isang iglap, ang pulang tuldok, ang signal ni Esperanza, ay biglang huminto. Patay na. Ngunit ang asul na tuldok, ang signal ni Valeria, ay nagpatuloy. Nagpatuloy ito sa paggalaw, palayo sa lugar ng aksidente. Huminto ito sa isang lugar malapit sa airport at pagkatapos ng ilang oras nawala na rin. Tila pinatay ang telepono. Napahawak si Camila sa kanyang bibig. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Nandoon siya. Nandoon si Valeria sa kotse noong mangyari ang aksidente. Kasama niya si Esperanza. At pagkatapos, iniwan niya ang kanyang kapatid para mamatay. Ang katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa kanyang inaakala. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa lalaki. Ito ay isang krimen. Habang nakatitig siya sa screen, nanginginig sa galit at takot, biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Yaya Elma. Ma'am! Humihingal ang matanda sa kabilang linya. Ma'am Camila, kailangan nyo nang magmadali. Bakit, Yaya? Anong nangyayari? Si Ma'am Valeria. Naghanda po siya ng isang engrandeng hapunan ngayong gabi. Para lang sa kanila ni Sir Santiago. May sing-sing, ma'am. May sing-sing na nakahanda sa mesa. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Ma'am, ngayong gabi. Magpo-propose daw si Sir Santiago kay Ma'am Valeria. Kailangan niyo pong pumunta dito. Ang mansyon ng mga Santiago ay nabago. Kung saan dati ay may kumot ng kalungkutan, ngayon ay may manipis na tabing ng pagkukunwari. May mga kandila sa mesa, mga bulaklak sa florera, at 2 kopita ng mamahaling alak. Ito ay isang perpektong eksena para sa isang perpektong kasinungalingan. Nakatayo si Santiago sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kwelyo. Ngunit ang refleksyon na nakikita niya ay hindi sa kanya. Nakikita niya ang isang lalaking pagod, nalilito, at nagkukunwaring buo. Sa isip niya, paulit-ulit na naglalaro ang text message, ang drawing ni Mateo, ang mga pakiusap ni Valeria. Gawin natin to para kay Mateo, kuya, sabi ni Valeria sa kanya kanina. Ang mga mata ay kumikinang. Para maramdaman niyang buo ulit ang pamilya natin. Para magkaroon siya ng ina. Isang ina. Iyon ang kahinaan niya. Iyon ang ginagamit ni Valeria laban sa kanya. Bumaba siya. Nakita niya si Valeria sa gitna ng sala, nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Sa isang saglit, sa ilalim ng malamlam na ilaw, ang anyo nito ay naging anyo ni Esperanza. Napapikit si Santiago. Ang gwapo mo, kuya, bati ni Valeria. Lumapit at inayos ang kanyang kurbata. Sa hapagkainan, ang usapan ay pilit. Si Valeria ang nagsasalita, puno ng mga plano para sa hinaharap. Ang kanilang kinabukasan. Pwede tayong magbakasyon sa Europa, kasama si Mateo, sabi nito. Ipakita natin sa kanya ang mundo. Magsimula tayo ng panibagong buhay. Si Santiago ay tumatango lang, ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Lumilipad ito sa GPS records na pinipilit niyang kalimutan. Lumilipad ito sa mga mata ni Camila na puno ng katapatan. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Valeria ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa
at inilapag ito sa mesa, sa harap ni Santiago. Isang kahon ng singsing. Alam kong masyadong mabilis, mahinang sabi ni Valeria. Pero kuya, nararamdaman ko, ito rin ang gugustuhin ni ate, ang makita tayong masaya. Tinitigan ni Santiago ang kahon. Ito na ang dulo. Ito na ang desisyon. Ang madaling daan tungo sa isang pekeng pamilya o ang mahirap na daan tungo sa isang masakit na katotohanan. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay para kunin ang kahon. Huwag! Isang malakas na sigaw ang bumasag sa kanilang sandali. Mula sa pintuan ng hardin pumasok si Camila. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang damit ay basa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Camila! Gulat na tanong ni Santiago, napatayo. Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Galit na sigaw ni Valeria. Guards, palabasin niyo siya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo naririnig ang katotohanan. Santiago, sabi ni Camila, ang boses ay matatag, habang dire-diretsyong naglalakad palapit sa kanila. Anong katotohanan? Ang mga kasinungalingan mo? Tumawa ng mapakla si Valeria. Baliw ka na ba talaga? Hindi ka pa rin ba sumusuko? Inilabas ni Camila ang kanyang cellphone at inilapag ito sa mesa. Ang GPS records ng sasakyan ni Esperanza at ang GPS records ng cellphone mo, Valeria. Magkasama kayo sa kotse nung araw na yon. Nanigas si Valeria. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Peke yan! Gawa-gawa mo lang yan. Kung gawa-gawa lang to, bakit ang postcard mo mula Espanya ay may selyo ng Manila na ipinadala 2 araw pagkatapos ng aksidente? Sunod-sunod na tanong ni Camila. At bakit ka nagmamadaling ayusin ang mana ni Esperanza? Bakit mo pinalaya si Yaya Elma? Bakit takot na takot sa'yo si Mateo? Bawat tanong ni Camila ay parang isang sampal sa magkabilang pisngi ni Valeria. Tumigil ka! Sigaw ni Valeria. Ang kanyang pagkukunwari ay nagsisimula ng gumuho. Wala kang alam. Mahal ko ang kapatid ko. Mahal ko ang pamilya ko. Kung mahal mo sila, bakit mo sila niloloko? Ganti ni Camila. Si Santiago ay napapagitnaan nila. Ang kanyang ulo ay umiikot. Sino ang paniniwalaan niya? Ang babaeng mahal niya na may mukha ng isang anghel? O ang babaeng sinisigaw ng kanyang puso na nagsasabi ng totoo? Tumingin siya sa hagdanan. At nakita niya roon si Mateo. Sa kanyang wheelchair, tahimik na nakasilip. Ang mga mata nito ay bilog na bilog, puno ng takot. Tama na to, sabi ni Santiago. Ang kanyang boses ay basag. Tumingin siya kay Camila. Umalis ka na. Gumuho ang mundo ni Camila. Pagkatapos ng lahat, kita mo. Mayabang na sabi ni Valeria. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit siya kay Santiago. Ako ang pinipili niya. Dahil ako ang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Santiago. Handa nang tapusin ang gabi. Ngunit sa sandaling iyon, isang maliit ngunit malinaw na boses ang narinig mula sa hagdanan. Hindi! Papa! Lahat sila ay napalingon. Nakatayo si Mateo. Nakakapit siya sa hawakan ng hagdanan. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ngunit nakatayo siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita siyang tumayo ni Santiago sa loob ng 2 taon. Ang mga mata ng bata ay nakatutok kay Valeria, puno ng galit na ngayon lang nito nailabas. Hindi! Papa! Ulit niya. Mas malakas ngayon. Siya! Sinaktan niya si Mama. Mateo, anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Santiago. Sabi niya, akin na yan. Sigaw ni Mateo. Ginagaya ang isang galit na boses habang ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng kilos na nag-aagawan. Sabi ni Mama, hindi, akin to. Tapos, ang mga alaala ay tila bumubuhos sa isipan ng bata. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sobrang takot. Sinabi ni Mama,
Ito na ang huling beses, Valeria. Huli na 'to. Umiiyak na sabi ni Mateo. Tapos sabi niya, wala nang wakas. Ang mga huling salita. Ang mga huling salita ni Esperanza na narinig ng kanyang anak bago ang dilim. Ang pag-aagawan, ang sigawan, ang katotohanang inilihim ng katahimikan sa loob ng 2 taon. Lahat ay lumabas. Napaatras si Valeria na para bang sinampal ng isang multo. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalabas ang isang demonyong puno ng inggit at galit. Hindi, hindi totoo yan, sigaw niya. Nagsisinungaling ang bata. Ngunit walang sino man ang nakikinig sa kanya. Lahat ng mga mata ay na kay Mateo. Ang batang hindi nagsalita sa loob ng 2 taon. Ang batang bayani na sa wakas ay natagpuan ng kanyang boses para iligtas ang kanyang ama. Ang katotohanan, sa wakas ay malaya na. Nang makita ni Valeria ang pagkasuklam sa mga mata ni Santiago at ang pagmamahal sa mga mata nito para kay Camila, alam niyang tapos na ang laro. Sa isang iglap ng purong desperasyon, lumingon siya sa mesa. Nakita ang isang kutsilyo na ginamit para sa prutas at mabilis itong dinampot. Itinutok niya ito hindi kay Camila, hindi kay Santiago, kundi sa pinagmulan ng kanyang pagkatalo. Itinutok niya ito kay Mateo. Ang oras ay tila bumagal. Ang sigaw ni Camila, ang gulat sa mukha ni Santiago, ang takot sa mga mata ni Mateo. Lahat ay nagyelo sa isang nakakakilabot na sandali. Ang dulo ng kutsilyo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng mga kandila. Isang maliit na patalim na nagbabadya ng isa pang trahedya. Huwag kang lalapit, sigaw ni Valeria. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng kabaliwan. Kasalanan ninyong lahat to. Dapat sa akin ang lahat ng ito. Dapat ako ang minahal mo, Santiago. Dapat ako ang naging ina niya. Ngunit bago pa man siya makahakbang papalapit kay Mateo, isang anino ang mabilis na kumilos. Hindi si Camila, hindi ang mga gwardiya. Si Santiago. Sa isang galaw na puno ng galit at sakit na naipon sa loob ng 2 taon, sinugod niya si Valeria. Hindi bilang isang lalaking naguguluhan, kundi bilang isang ama na pinoprotektahan ang kanyang anak. Hinawakan niya ang pulsuhan ni Valeria ng napakahigpit at ang kutsilyo ay nahulog sa sahig na may malakas na kalansing. Wala kang karapatan, sabi ni Santiago. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng yelo. Habang nakatitig sa mga mata ng babaeng kamukha ng kanyang asawa, ngunit may kaluluwa ng isang demonyo. Wala kang karapatan, nabanggitin pa ang pangalan ng anak ko. Kasunod noon, ang lahat ay naging mabilis. Ang mga gwardiya ay pumasok. Ang mga sirena ng pulis ay narinig sa di kalayuan. Marahil ay tinawagan na ni Yaya Elma. Si Valeria ay hindi na nanlaban. Napaupo na lang siya sa sahig, umiiyak at tumatawa ng sabay, isang larawan ng isang taong tuluyan nang nasira ng sarili niyang inggit. Nang tumahimik na ang lahat, ang tanging natira sa sala ay ang 3 tao na pinag-ugnay ng trahedya at katotohanan. Nilapitan ni Santiago si Mateo na nanginginig pa rin sa kinatatayuan. Lumuhod siya sa harap ng anak at niyakap ito ng napakahigpit. Anak, patawarin mo si Daddy. Humahagulgol si Santiago. Patawarin mo ako dahil hindi ako naniwala. Patawarin mo ako dahil hindi kita narinig. Okay lang, Papa, sagot ni Mateo. Ang kanyang maliit na kamay ay marahang tumatapik sa likod ng kanyang ama. Mahal kita, Papa. Sa likod nila, tahimik na nakatayo si Camila. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Umiiyak siya hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Tapos na ang lahat. Nang mag-angat ng tingin si Santiago at magtama ang kanilang mga mata, walang salitang kailangan. Sa tingin na iyon, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa ay nabura. Tanging pasasalamat
at isang bagong simula na lang ang natira. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay ginintuan, ang hangin ay sariwa. Sa isang malawak na parke, isang pamilya ang masayang naglalakad. Isang lalaki, si Santiago, na ang mga mata ay hindi na nalulunod sa kalungkutan, kundi puno na ng kapayapaan. Isang babae, si Camila, na ang ngiti ay kasing liwanag ng araw. At sa gitna nila, isang batang lalaki, si Mateo, na hindi na nakakulong sa isang wheelchair. Hawak-hawak niya ang mga kamay ng dalawa. Ang bawat hakbang niya ay medyo paika-ika pa, ngunit matatag. Ang kanyang tawa ay malakas at masaya, isang tunog na nagbibigay buhay sa buong paligid. Tingnan niyo! Sigaw ni Mateo, itinuturo ang isang asong naghahabol ng paru-paro. Ang bilis niya, Papa. Oo nga, anak. Nakangiting sagot ni Santiago. Huminga ng malalim si Camila. Nilalasap ang sandali. Marami pang pagsubok na darating. Ang trauma ni Mateo ay hindi basta-basta maglalaho. Ang mga legal na laban-laban kay Valeria ay magpapatuloy. Ngunit sa pagkakataong yon, sa ilalim ng araw, habang hawak ang mga kamay ng 2 taong pinakamamahal niya, alam niyang kaya nilang harapin ang lahat. Huminto si Santiago sa paglalakad at humarap kay Camila. Alam kong humingi na ako ng tawad ng 100 beses, simula niya. Pero hayaan mo akong gawin ulit. Santiago. Hindi. Pagputol niya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad. Camila, sinagip mo kami. Ibinalik mo ang anak ko sa akin. Ibinalik mo ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Ang makita kayong ganito kasaya, sapat na sa akin. Sagot ni Camila. Ang puso niya ay puno. Hindi sapat para sa akin, sabi ni Santiago. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Hindi ito ang kahon na inilapag ni Valeria sa mesa noon. Ito ay bago. Ito ay totoo. Binuksan niya ito at sa loob ay isang simpleng singsing na may isang maliit na bato. Kumikinang sa ilalim ng araw. Hindi ito marangya, ngunit puno ito ng pangako. Noong una kitang makilala, ang mundo ko ay madilim. Sabi ni Santiago, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Akala ko, habang buhay na akong mabubuhay sa anino ng nakaraan. Pero dumating ka. Tinuruan mo akong tumingin sa liwanag. Tinuruan mo si Mateo na muling magsalita. At tinuruan mo ang puso kong muling tumibok. Lumuhod siya sa harap ni Camila. Sa gitna ng parke. Hindi ko maipapangako ang isang perpektong buhay. Marami pa tayong pagdadaanan. Pero ipinapangako ko sa bawat hakbang, sa bawat pagsubok, sa bawat tawa at sa bawat luha, hinding-hindi na kita bibitawan. Hinding-hindi na ako magdududa sa'yo. Camila Villanueva, papayag ka bang bumuo tayo ng isang bagong simula? Papayag ka bang maging asawa ko? Ang mga tao sa paligid ay napahinto, nakangiting nanonood. Ngunit para kay Camila, ang tanging nakikita niya ay ang lalaking nasa harapan niya at ang batang lalaki sa tabi nito na nakatingin sa kanya nang may nag-aalab na pag-asa. Ano yan, Papa? Tanong ni Mateo. Itinuturo ang singsing. Tinanong ko si Mama Camila mo kung gusto na niyang maging mama mo habang buhay. Paliwanag ni Santiago, hindi inaalis ang tingin kay Camila. Tumingin si Mateo kay Camila. Please, Mama Camila, para hindi ka na po umalis ulit. Ang mga luhang namuo sa mata ni Camila ay tuluyan ng pumatak. Mga luha ng purong kaligayahan. Tumango siya, hindi makapagsalita. Muli siyang tumango, mas malakas. Yes, bulong niya. Oo, Santiago, oo. Isinuot ni Santiago ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. At sa yakap na yon, ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naghilom. Sumali si Mateo sa yakap. Ang kanyang maliliit na braso ay pumulupot sa kanilang dalawa, ang kanilang tatlo.
Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan, pinagtibay ng katotohanan, at pinag-isa ng matapang na boses ng isang bata. Habang papalubog ang araw, naglakad sila palayo sa parke. Hindi na tatlong nasirang kaluluwa, kundi isang buong pamilya, naglalakad patungo sa kanilang bagong simula. Ang mga anino ng kahapon ay mahaba sa kanilang likuran, ngunit ang kanilang mga mukha ay nakaharap lahat sa liwanag ng kinabukasan.